Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Okay, so ang problema nito guys ay walang picture pero may backlight. Ayan o. So wala siyang display or picture. Okay, so titingnan natin guys kung ano yung problema nito. Okay, so ito guys yung model Prestes 32 IB 3SBD Smart TV ito. Okay. Okay, so guys, nabuksan na natin yung unit. So ito guys yung board. So dahil guys ang backlight nito naman ay gumagana. So gumagana yung board. So check lang natin yung supply kung mayroon siyang 12 volts. Okay, so lagay na natin yung ground. Okay, so paplagin natin. Okay, so naka-plug in na siya. So check natin kung ito yung ilaw niya. Tingnan natin kung so yun guys, so meron siyang backlight. Yan. So ibig sabihin gumagana yung board. Check lang natin guys yung supply dito sa 12 volts. So yun, meron siyang 12 volts. So dito na tayo mag-focus sa supply ng LVDS, yung papunta dito sa source board. So yan guys, meron naman siyang 12 volts. Okay, so check natin itong BON or BGH. So ito guys, may problema 0.087. So dapat ito ay 30 to 32 volts ito. Wala siya. Pero may supply guys dito sa fuse. Ayan, meron siyang 12 volts. After ng fuse, meron din siyang 12 volts. Ayan. So check natin yung iba pang supply. So meron siyang 1.8. Supply ng 12 volts. So guys, dahil may short yung panel, dadrop yung voltahe dito sa VGH or BON B1. Ayan siya. So ang gagawin natin dito, magkakatayo ng signals. Pero bago natin i-cut, check muna natin itong mga clock signal kung saan yung may short. Kung dito sa right side or dito sa left.
So para mas madali, dito na lang muna tayo magsukat kasi nandito na yung mga signals na pwede natin ilagay yung ating rod, itong ating test rod. Okay, so ito guys yung mga clock signal nya. Ito guys yun, CKB1, then CKBB1, CKB2, then CKBB2. Dito na muna tayo magpo-focus. Susukatan lang natin ito ng resistance kung alin diyan ang mas may mababang resistance. Okay? Okay, yung CKB1, CKBB1, ayan is 5.6 mega ohms. So, okay siya. Check natin yung CKB2, din CKBB2. Ito guys, yun know, mababa siya, 465 ohms lang. So, dito tayo magpo-focus. Magkakat lang tayo ng isang line lang para malaman natin kung dito sa right side yung problema. Ayan guys, napakababa. 465 ohms lamang. Yan yung CKB2 then CKBB2. Okay, so magkakat lang tayo. Okay, so guys, kinat ko na yung CKBB2. Yan, ito. Dahil itong CKB2, dalawa ang pin yan. So, mahirap mag-cut dyan. Dito muna tayo nag-cut sa CKBB2. Kasi isang pin lang yan. So, check na natin guys kung dito ba talaga ang problema. At kung hindi natin makuha dito, lilipat tayo dito sa kabila. Okay? So ngayon ipa-plug in natin at ipa-power on natin. Okay? Check natin, power. So ngayon check natin guys kung tama yung ating kinat. Okay? So check natin itong BON or BON. So yun guys, lumabas yung 30.87 volts. Ibig sabihin, natumbok natin yung sira nandito. So dahil dito ang sira, ikakat na natin yung apat na clock signal. Kakat na natin yan para hindi na siya makadamay pa ng iba. Okay? So kakat natin. Bago ko i-cut guys itong apat na itong clock signal, check muna natin yung display kung ano ang lalabas sa display. So yan na guys, meron na siyang display, meron na picture, kaya lang meron siyang mga hairlines dito. Yon, kung napapansin nyo yan, meron siyang mga hairlines dito sa right side. Okay, pero dito sa kabila okay siya, normal siya. So, pagka ganito ang problema, may mga hairlines, so kailangan ikat na natin lahat yung clock signals. Okay, so nakat ko na guys yung apat na clock signal. Then, sinama ko na rin yung BSS. Ito yung negative 10 volts. Okay, so bali 5 ang kinat natin na pin. Okay. So ngayon, check na natin kung tama yung ating ginawa. Okay, so pa-plugin natin. Okay, so power on natin. Okay, so yan, meron na siyang backlight. So check natin guys kung okay yung picture. Smart ito. Yan. Okay, so ngayon guys, makinis na siya, Yun, malinis na siya, Ganun din dito sa kabila, malinis na.
Okay, so guys, kabit ko na yung lahat. So ngayon, testing na natin. Okay. So yun, maka-standby siya. Power on natin. So yun na guys, meron na siyang display. Prestige. Ayan, so yan ay Smart TV. So, bali ang ginawa lang natin guys, nagcutting lang tayo ng clock signal plus yung BSS na pin. Okay, kinat lang natin guys yung apat na clock signal plus yung BSS. So, yan na guys. Oh. Yan. So, marami na guys akong nagawa ganito kaya madali natin na repair to. Okay, so guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and paki-hit ng notification bell. Okay, so guys, hanggang dito na lang sa susunod na video. Thank you and God bless. Bye-bye.